Whiskey, please. Sabi niya sa bartender na nakatayo sa may counter. Habang pasimpleng pinagmamasdan sa gilid ng kanyang matangis ang lalaking gwapo, matipuno at alam niyang mayaman. Maya-maya, inilapag ng bartender ang maliit na baso sa may harapan niya. Nang mapatingin sa kanyang binatang nakaupo roon, tinanong niya ito. Are you here alone? Yes. Wala naman akong katabi rito. Maliban sa isang maganda at sexy na babae na tulad mo. Why don't you just come with me? Bahagya itong umiti sa kakumindat nang sagutin siya. Sure, why not? Total, mag-isa lang naman ako eh. At walang kadate. At saka, sino ba naman ang makakatanggi sa isang gwapo na mukhang mayaman pa? Sagot niya. Sabay bahagyang idinikit ang maliit at malamig na baso sa gilid ng braso ng lalaki. Sa kanya ito tinapunan ng malagkit na tingin. But I don't just look rich. I redefine well. I'm a billionaire, darling. Masuyo at tila nangaakit ding sagot nito. Malamlam na titig ng mga mata nito ang sinalubong niya. Ako nga pala si Menor de la Cruz. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Jillian Santiago. Simple, pero rock. Sinabayan pa niya ito ng naniningkit na tingin. Medyo kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang kalalabasan ng pagpunta niya roon at paglapit sa binatang kailangan niyang kilalanin. Lumipas ang mga oras at naparami na ang inom nila. Lasing na talaga ako. Ang dami kong nainom kahit na ayoko. Alam mo ba, ayoko nang umiinom. Teacher ako. Lasing niyang nasabi. What? Teacher ka? Bakit nandito ka? Anong klaseng teacher ka? Anong ituturo mo sa mga estudyante mo? Ngayong, ang teacher nila, nandito sa madilim at maingay na bar. Bahagyang umiti ang binata habang tinititigan ang kanyang mukha. Hindi na ako teacher ngayon. Nag-resign na ako. Simula nung mamatay ang isang estudyante ko. Pero isang linggo mula ngayon, may bago na akong trabaho. Dahil sa kalasingan, hindi niya akalain na masasabi niya yon sa binata. Nako, hindi ko pala dapat sabihin sa iyong isang malaking sikreto. Kaya ngayong gabi, hinarap niya ang binata bago muling nagsalita. Kailangan kong makahanap ng lalaking mapagbibigyan ng virginity ko. Alam mo ba yon? Natuldok pa niya ang dibdib nito. Ganun ba? Bakit hindi na lang ako? Nang di masayang yan. At least kung sa akin, nasa mabuting kalagayan ka. Di ka magsisisi. Mabuti pa nga na sa'yo na lang. Kesa naman, isang hayop na lalaki at masamang tao ang makauna sa akin, di ba? Akalain mo, kailangan kong makisama sa isang walang hiyang lalaki at pinaghihinalaan ng lahat na isang pervert. Napukpok pa niya ang dalawang kamay sa ibabaw ng bar counter. Hindi niya namalaya na marami na siyang nasasabi habang dumadaan pa ang mga oras. Hanggang sa tuluyan na siyang malasing. Darling, you're mine now. Kanina lang pumayag ka ng maging akin ka na ngayong gabi. Malagkit siyang tiningnan ng binata, ngunit pinatulis niya ang kanyang mga labi dala na rin ng kalasingan. Alam mo, mister, ang gwapo mo. Okay na talaga sa akin ha. Isang gaya mo ang pagbigyan ko ng first time ever ko. Sana lang, mas satisfied tayong dalawa, di ba? Oo naman. Akong bahala sa'yo. Sagot nito habang nakangiti. Maya-maya ay tumayo na ito para alalayan siya. Nakasampay ang isang braso niya sa mga balikat nito. At kahit na may kabigatan siya, dahil hindi siya pitit, binuhat siya nito na parabang walang bigat na nararamdaman. Nang makarating sila sa nasabing tinutuluyan nito, inihiga lamang siya ng binata, kaya nakatulog siya. Nahiga rin ito sa tabi niya at pansamantalang nakatulog.
2 oras na palang lumipas nang magising siya. Nakatingin siya sa lalaking nooy nakahiga sa kama. Mabuti na lang at nakatulog na pala siya. At least, wala na akong kailangan gawin. Uuwi na ako. Mali na ipagkaloob ko ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko pa naman kilala. Sabi niya sa sarili. Pagtayo niya, nakadama siya na kailangan niyang magbanyo. Pagpasok niya sa CR, bumilog ang kanyang bibig dahil sa ganda ng banyo. Shucks, banyo pa lang niya to. Grabe, panalo na. Parang prinsipe pala sa yaman ng binatang to. Ito bang bahay niya? Grabe. Bulalas niya sa sarili habang isinusuot ang panty niya at inayos ang pagkababa ng suot niyang skirt. Teka, ano kaya kung mag-shower muna ako? Hindi pa naman siguro siya magigising. Sige, mag-shower muna ako bago escape. Ang baho ko eh. Magtataka ang kasama ko sa bahay. Sabi pa niya bago tuluyang pumasok sa banyo. Makalipas ang 1 oras ay lumabas siya ng banyo at hindi niya akalain na paglabas niya, hihilahin na lamang siyang bigla ni Menard at hahalikan sa kanyang mga labi. Kakaibang halik na yon. At sa isang iglap tila nilamon siya ng sistema ng binata. Hindi niya alam kung bakit siya nadadala sa mga paglalaro nito. Hindi lamang labi ang lumalaro sa kanyang mga labi kundi maging ang dila nito na kulang na lang ay makipag-ispadahan sa mismong dila niya. Wait, ang akala ko ba natutulog ka na? Bakit gising ka pala? Tanong niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Darling, pinalipas ko lang ang tama ng alak. Gusto ko kasi pareho tayong nasa katinuan kapag ginagawa na natin yon. Sabi mo, di ba? Kinabig siya nitong muli sa kanyang bewang at muling hinagkan. Dahil sa pagiging agresibo ng binata, hindi niya ito napigilan. Bagkus ay nadala na rin siya. Naisip niyang, total, pagkatapos ng gabing yon, kailangan niyang kunin ang loob ng isang masamang lalaki. Bagamat hindi niya pa alam kung sino ang lalaking pinapasubaybayan ng bago niyang boss, sinabi sa kanya ng mga ito na eto raw ang dahilan kung bakit namatay ang isa sa mga estudyante niya. Kailangan niyang kunin ang loob ng lalaking yon para makuha ang mga ebidensyang kailangan ng mga pulis. Hey, huwag ka mag-isip ng ibang bagay kapag ako ang kasama mo. This time, ituon mo lang sa akin ang sarili mo. Ako lang. At sa akin ka lang. Masuyong sabi pa ng binata habang hinahalikan ang kanyang liig, padausdos pababa sa kanyang dibdib, habang marahang inaalis ang suot niyang roba. Sabi ko na nga ba, para sa akin ang pagsashower mo eh. Alam kong hinanda mo ang sarili mo. Napakabango mo tuloy. Siya naman ay natawa dahil nakiliti siya ng minsan pang simsimin ang binatang leeg niya. Ay, ano ka ba? Yung shower gel mo yung mabango. Hindi ako. Grabe, imported eh. Sagot niya habang nanginginig dahil sa kiliting nararamdaman. Hanggang sa tuluyang maalis ang suot niya, kaya't nagsimulang tumausdos ang mga labi nito pababa sa kanyang mga dibdib. At hindi niya inakala na kakaibang pakiramdam ang idudulot ng ginagawang iyon ng binata. Hindi niya akalain na mangangatog ang mga tuhod niya at mapapaupo siya sa kama habang hindi binibitawan ni Menard ang ginagawang iyon sa kanya. Hanggang sa marahan na siya nitong pahigain sa kinauupuan niyang kama. Si Menard na lamang ang nagdala ng romansa ng gabing yun. Siya, walang pasubali na nagpaubaya sa lalaki. Hindi na niya alam ang mga nangyayari na mga oras na yun. Lasing na lasing siya, hindi sa alak na nainom niya, kundi sa mga romansang ginagawa ng binata sa kanya. Ayos lang ba sa'yo, baby? Natuluyan ko ng kunin ang hiyas mo. Pabulong na tanong ng binata matapos siyang tingalain. Kagagaling lamang ng mga labi nito roon sa kanyang kuweba, habang siya, tila, wala sa sarili. Oh, yes, Menard. Mahina niyang tugon. Sa puntong yon, hindi na niya maaari pang pigilan ang kanyang sarili. Nasa sitwasyon na siya
na hindi na rin niya kayang mabitin sa ginagawang pagpapaligaya sa kanya ng binata. Sa pagbibigay niya ng pahintulot, inilahad nito ang kargada habang nakaluhod sa may paanan niya. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang tumambad sa kanyang malatotoy mola nitong alaga. Hindi niya akalain na may ganong klase ng pagkalalaki na nabubuhay sa mundong ibabaw. Napabangon siyang bigla nang makita niya itong nakapwesto na. Sandali lang. Ano yan? Yan ba talagang ipapasok mo dito sa maliit kong flower? Nanginginig ang boses na tanong niya. Para bang padandali ang nawala ang sarap na nararamdaman niya at napalitan ng takot? Yes, my darling. Mahinang tugon ng binata habang hinahaplos pa ang alaga nito para lalong magalit. Teka muna, ano kasi, natatakot ako. Baka naman masugod ako sa ospital pagkatapos. Ano kasi, first time ko. Hindi ko alam kung kaya ng keps ko yan. What? Ano yung keps? Natatawang tanong ng binata, hindi makarelate sa pananalita niya. Ibang klase kang babae. May sarili kang lengguwahe. Ngumisi at tinawakan siya sa balikat. Bahagya siya nitong pinahiga. Huwag kang mag-alala. Your flower is so amazing. Kaya alam kong makakaya mo to. Akong bahala sa'yo. Ipapatikim ko sa'yo ang langit. Oh my gosh. Ito na ba yung sinasabi ng mga matatanda? Yung luto ng langit? Kaya't muli na naman siyang napabangon para pansamantalang pigilan sa gagawin ng binata. Teka, ano kasi? Talaga bang ganyan yung kalaki? Baka pwedeng paliitin mo muna siya. Nakakatakot kasi. Hindi naman kaya himatayin ako kapag pinasok mo yung triple XL mong alaga. Baka lang kasi hindi na ako magising pagkatapos ng gabing to. May takot niyang tanong habang ilang ulit na nalulunok ang laway. Napangisi si Menard habang hawak pa rin ng best friend nitong galit na galit. Ikaw naman. Alam kong first time mo. Kaya nga dahan-dahan lang eh. Akong bahala. Ako ang magiging driver mo ngayon. At sisiguraduhin ko, hindi ka masasaktan. Dumamba ang binata sa kanya. Kaya agad siyang napapikit ng mahigpit. Pigil ang hininga niya habang nakaimbabaw na ito. Ngumisi naman si Menard at natutuwa sa nagiging reaksyon ng kanyang mukha. Siguradong babay na sa flower ko. Hindi lang petals ang mawawasak. Nasabi pa niya habang nakaamba ang kaibigan ng binata na papasok na sa kanyang hiyas. Hanggang sa magawa na nito ang bagay na gustong gawin. Siya naman ay halos hindi makahinga nang ipasok nito ang alaga sa kanyang flower. Sa una ay ubod ng sakit at halos mapasigaw siya. Ramdam niya ang pagkapunit ng kanyang flower at hindi na siya halos makahinga pa sa sakit. Kaya't tinapik niya ang binata na para bang sinasabi niyang tama na at suko na siya. Tulad ng mga naglalaban sa wrestling arena. Sorry, darling. Sige, pahinga muna. Pero, hindi ko pa nasasagad. Ano? Hindi pa? Halos mamatay na nga ako sa sakit. Gulat pa niyang tanong. Amo, ngayon lang yan. Sa susunod, puro sarap na mararamdaman mo. Ngumisi ito at saka siya hinagkan sa mga labi niya. Saka nito muling inulos ang pagkalalaki sa kalooban niya. Hindi siya makapaniwala na nagkasya sa kanyang malaki at mahaba nitong alaga. Ang akala niya ng mga oras na yon ay dumating na ang kamatayan niya dahil sa sakit. Menard, mahina niyang tawag sa lalaki. Bakit, darling? Nag-aalala nitong tanong, pansamantalang tumigil sa ginagawang pag-ulos. Si kamatayan na yata yun, o patay na yata ako. Mahina niyang bulong habang may itinuturo. Natatawang kinuha ng binata ang kamay niya. Saka iyon hinalikan. Hanggang sa nakarating sa kanyang labi. Maalab na halik ang itinumbas nito sa sakit na nararamdaman niya dulot ng pagkapunit ng kanyang flower. Wala na talaga ang flower ko. Sinira mo na. Halos lanta niyang sabi. Don't worry, darling. Akong bahala sa'yo.
Pananagutan kita. Sabi nito habang abala sa ginagawang pamamapak sa kanya. Tulad nga ng sinabi ng binata, halos 5 minuto lang niyang naramdaman ng sakit na yon at sa bawat pagsulong ng lalaki ay unti-unti na niyang nararamdaman ang kakaibang sarap na dulot ng kanilang ginagawang pag-iisa. Isang pag-iisa na hindi niya alam kung ano ang magiging bunga pagkatapos ng gabing yon. Madaling araw na nang magising siya. Masakit ang buong katawan niya at halos hindi na siya makabangon. Ngunit sa kabila noon, sinikap niyang makatayo at hinanap ang mga damit niya. Kailangan na niyang umalis dahil 1 linggo mula ng gabing yon, magsisimula ang bago niyang trabaho. Napangiti siya nang mapagmasdan ng lalaking kani-kanina lang ay nagpaligaya sa kanya. Masaya dahil naramdaman niya ang maging masaya kahit na 1 gabi lang. Sayang, wala na akong oras para makasama ka pa ng matagal. Sana lang, Maynard, maging masaya ka sa buhay mo. Kung bibigyan ako ng pagkakataong makasama ka ulit, hindi ko yung tatanggihan. Pero sa tingin ko, hindi na yun mangyayari. Masamang tao ang kailangan kong makuha ang loob. Siguradong kapahamakan ang haharapin ko pagkatapos ng gabing to. Sorry, pero aaminin ko naging maligaya ako sa piling mo. Kahit na ngayon lang. Paalam. Tumayo na siya at kahit na nahihirapang lumakad dahil ramdam pa rin niya ang sakit ng ibaba niya. 1 linggo ang lumipas. Nasa loob na siya ng opisina ng taong nag-hire sa kanya bilang spy para tuklasin at alamin ang tinatagong lihim ng nerd na CEO. Alam mo na ba kung anong magiging trabaho mo? Malamig na boses ng matandang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya. Maya-maya ay pinihit nito ang upuang may gulong na nakangising, nakatingin sa kanya. Tumango muna siya. Boss, oo. Hindi ba hahanapin ko lang naman ang ebidensyang magpapatunay na ang nerd na CEO ay ang pinuno ng sindikato? At kailangan kong maibigay ang mga katibayang yun sa kaibigan yung NBI agent? Paninigurado niya. Tama, pero may mali. Dapat sa akin mo muna ibigay ang anumang impormasyon na malalaman mo. Tingnan mong maigi kung may ibang data analysis siyang ginagawa. Kung may makikita kang iba pang impormasyon, ipadala mo agad sa akin yun. Alam mo ang email, hindi ba? Okay po. Pero hindi ba dapat sa mga pulis munang ebidensya bago sa inyo? Makulit niyang tanong. Sinong may sabi? Sumunod ka na lang. Hindi ba gusto mong mabigyan ng hustisya ang dahilan ng pagkamatay ng dati mong estudyante? Isa pa, na-send na ng mga tauhan ko ang 2 milyong piso sa account mo. Para pagkatapos ng misyon mo, pwede ka nang magpakalayo-layo, hindi ba? Tango na lamang ang nagawa niya ng mga oras na yon. Bagamat nagtataka, mas nangibabaw sa kanyang isip ang nerd na CEO ang may kasalanan kung bakit namatay ang paborito niyang estudyante. Isang krimen na kahit kailan ay hindi niya mapapatawad. Nang dahil sa mga taong hayop at hayok sa laman, namatayan ako ng kaibigan at estudyante. Kaya ano man ang mangyari, hahanapin ko ang mga ebidensyang magpapatunay na dapat makulong ang lalaking yun. Mariin niyang naipangako sa sarili. Pagkagaling niya sa lalaking nag-utos sa kanya, nasa harap na siya ng malaking building ng kumpanyang Cybertide Entertainment. Suot niya ang sombrero niya at ang backpack sa kanyang likod. Ang akala niya ay gagawing personal secretary ng CEO. Pero iba pala ang magiging trabaho niya pagdating doon. Ikaw ba yung bagong pasok na janitor? Nabigla siya ng pagpasok pa lang niya sa janitor area. Sinalubong siya ng isang lalaki na medyo malambot. Oo sir. Ako yung pinadala ng agency. Pagsisinungaling niya. Ganun ba? Mabuti naman at may pinadala na sila. Ikaw pa naman ang i-assign ko dun sa kuweba ng CEO. Tsaka marumig dun eh. Ayaw na ayaw niya kasing ipalinis sa ibang taong opisina niya. Naglakad na ang lalaki patungo sa elevator at sinundan niya naman ito sa pagsakay. Kaya iisang tao lang ang pwedeng pumasok sa loob nun.
at hindi na pwedeng lumabas. Doon ka natitira. Yun ang ibig sabihin. Dugtong ng lalaking sinabayan ng malakas na tawa. Sir naman, kabago-bago ko lang niloloko niyo na ako agad. Kumunot ang noo niya at nagpanggap na hindi niya gustong ma-assign doon. Single ka naman, di ba? Makakalabas ka naman doon sa gabi nga lang. Ayaw kasi ni Sir na kahit silip lang mula sa ibang empleyado. Kami nga ni hindi pa namin siya nakikita Maswerte ka, makikita mo ang isang nerd na CEO. Sabi ng lalaki. Nerd CEO? Naulit niya. Yun ang bansag sa kanya ng mga empleyado niya. Isang nerd na CEO na walang ibang kaharap kundi ang computer niya. Nakakatakot siya. May sabi-sabi nga rin na isa siyang pervert. At dun sa harap ng computer niya, ginagawa ang mga kalaswaan gamit ang mga inosenteng bata. Pabulong na sabi ng lalaki. Agad na nag-init ang mukha niya sa pagka-iskandalo at galit. Hindi niya mapigilang subilakbo ang damdamin niya. Pero sinikap niyang kontrolin ang nararamdaman. Napalunok siya ng ilang ulit. Totoo? Kung ganun, bakit hinahayaan lang ninyo? Hindi ba dapat isuplog natin siya sa mga pulis? Ano ka ba? Bulong-bulungan lang naman ang mga yun. Mga chismis, kung baga, walang matibay na ebidensya. Yun ang CCTV at ilang ulit na rin namin tiningnan ng loob. Wala kaming makitang pruweba. Marahil, dun sa sikretong kwarto niya, makikita yon. Kaya chance mo nang alamin ang totoo bilang ikaw na ang magiging tagapaglinis niya. Nakahinga siya ng maluwag. Bigla niyang naalala. Buti na lang. Hindi ko pala kailangan maging super close sa kanya. Pero tama pa rin na ibinigay ko ang sarili ko kay Maynard. Kasi baka mamaya pagsamantalahan ako ng manyak na yun. Bulalas niya sa isipan at palihim na nayakap ang sarili habang nasa loob pa sila ng elevator. Malamang marumi at mabaho na ang loob ng opisina niya. Wala kasing kahit sino ang pwedeng maglabas-masok roon maliban sa mga naa-assign. Kaya walang nagtatagal. Unang araw pa lang, hindi na bumabalik. Kwento pa ng lalaki. Sa 6th floor, huminto ang elevator at lumabas sila agad. Lumakad ang lalaki at sinundan niya ito. Kahina-hinala para sa kanya ang kilos at galaw ng lalaking supervisor. Pero hindi niya ipinahahalata sa kanya ang pagdududa. Kung sabagay, hindi ako magaling na spy. Hindi ko naman talaga trabaho to Ang dapat ko lang gawin ay makuhanan ko siya ng picture o kaya naman may makuha kong data na dapat maibigay ko sa boss ko. Bulong niya pa sa sarili. Pagpunta niya roon, ipinakilala siya ng supervisor sa isang babae. Ruby, siya si Jillian, ang bagong tagalinis na sir. Ingat ka na lang ha. Bulong ng lalaki sa babae. Bagay na hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Ano ho yun? May sinabi ho ba kayo? Tanong niya agad. Ha? Wala. Ang sabi ko siya ang bahala sa'yo. Tapos ay umalis na ang lalaki. Sure ka na kaya mo maglinis sa opisina ng boss namin? Siya na ang pinaka-weirdo at masamang boss na nakilala ko. May pagka-pervert din siya. Kaya mag-iingat ka. Sabi pa ng babae. Miss Ruby, pang ilang tagalinis na ba ako? Buhay pa ba yung iba? Ngumisi muna ang babae. Oo naman, buhay pa. Makahulugan itong sagot. Nilibot niya ang paningin sa lahat ng cubicle at hindi niya mapigilang makadama ng takot. Nawiwirduhan siya sa mga taong naroon. Hindi na ako magtataka kung ang kumpanyang to may ginagawang kalokohan. Nakakatakot sila. Bulong niya, tanging sa isip lang. Iyan ang pintuan. Good luck. Sana marami kang makitang ano? Naguguluhan niyang tanong. Makitang dumi. Makahulugan namang sagot ni Ruby. O siya, pumasok ka na. Mukhang hindi mo ako na-gets.
Ang akala ko matalinong pinadala nila. Hindi pala. Bulong pa nito na hindi na niya narinig. Umalis ito sa harapan niya at siya naman ay humugot ng malalim na buntong hininga bago pinihit ang doorknob ng pintuan ng nasabing opisina ng nerd na CEO. Pagpasok pa lang niya roon, kakaibang amoy na agad ang dumapos sa kanyang ilong. Natakpan niya ang kalahati ng kanyang muka dahil sa masangsang na amoy. Ano ba namang klaseng opisina to? Ang baho! Napapailing niyang sabi. Hindi siya makapaniwala na yun ang klase ng opisina ng isang CEO ang madaratnan niya. No wonder na ayaw niyang may ibang papasok sa lugar na to dahil ayaw niyang maamoy ng mga tao ang mabantot na amoy ng office na to. Naiiling at napapairap niyang nasabi hanggang sa nakita niyang nakasaradong pintuan at agad niyang nilapitan, idinikit pa niya ang isang tenga sa pintuan para pakinggan ang nasa loob. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang may marinig na mahinang ungol. Natakpan niya ang kanyang bibig. Grabe, anong ginagawa niya? May kasama ba siya sa loob? O baka Hindi na niya natuloy ang nakakadiring iniisip niya. Mahina siyang tumikim at pinihit ang doorknob. Kailangan niyang mahuli ang binata sa akto para sa ganun ay makaalis na siya sa lugar na yon. Inihanda niya ang cellphone niya para sa ganun ay palihim niyang makuna ng litrato ang lalaki. O di kaya ay video. Ngunit unang silip pa lang niya ay hindi niya makita dahil madilim sa buong silid. Walang ibang maliwanag kundi ang computer kung saan nakatapat ang inuupuan ng lalaki. Marahan niyang binuksan ang pintuan habang hawak ang cellphone na umiilaw. Itinapat niya yon sa binata kaya agad na itong nagulat. Siya naman ay natigilan dahil tumambad sa kanyang hubad na katawan ng lalaki. Nakaharap ito sa kanya at kitang-kita niya ang tagpuputukang muscle ng binata. At nang tumayo ito, lalong nagpamulagat sa kanya ay ang malapandisal nitong six-pack abs. At sino ka? Tanong nito sa kanya nang mapatingin. Tumayo ito at agad na lumapit sa pintuan, kaya napaurong siya papasok sa loob ng kwartong yun. Agad niyang natakpan ang mukha niya ng kanyang mga kamay at pilit na iniiwas ang tingin upang hindi makita ang hubad na katawan ng lalaki. Ang tanong ko, sino ka? Tapos hinawi nito ang mga kamay niya. Di ko akalaing may babaeng mangangahas na pumasok dito sa opisina ko. At sa secret room ko pa, ha? Tapos ay biglang kumalat ang liwanag sa buong kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakatitig ito sa mukha niya. Maya-maya'y sumilay ang tipid ng ngiti sa mga labi ng binata. Hindi niya alam kung takot pa ba ang nararamdaman niya nang makitang ngumiti ito sa kanya. What are you doing here? Mabuti naman. Naisipan mong bumalik. Matapos mo akong iwan ng gabing may Bilis niyang natakpan ang bibig nito gamit ang isang palad niya. Shut up. Ayokong marinig. Pwede bang kalimutan mo nang nangyaring yun? Isa yung malaking pagkakamali. Bulalas niya, ngunit mahina lang ang kanyang boses sa takot na may makarinig sa kanila. Ngunit agad niyang naalis ang palad niya sa bibig nito. Don't worry. Soundproof ang kwartong to. Ayoko kasing may nakakarinig ng lahat ng mga ginagawa ko rito. Kaya kahit magsisisigaw ka, kapag inulit natin ang laban natin mamaya okay lang. Nagtaas baba pa ang kilay nito habang makahulugang tumingin sa pagitan ng mga hita niya. Medyo napadila pa ito sa sariling mga labi. Bigla niyang naitulak ang binata. Walang hiya ka? Manyak ka? So totoo palang pervert ang CEO katulad ng sinabi nila? Malakas niya itong pinaghahampas sa balikat nito. Ngunit sinasalag lang ng binata. Wait, anong pinagsasabi mo? Pervert? Hindi ako pervert. Bulalas pa nito. Kung ganon, ano yung ginagawa mo sa computer? Agad niyang nilapitan ang computer ngunit nagulat siya nang makitang puro drawing ng mga animated na laro ang naroon sa screen. Hello? Gamer ako. At gumagawa rin ng online game. Nagde-develop ako ng mga application. Ano ba akala mo? Ha? Ano? Yung akala ko kasi weirdo ka raw kasi sabi nila. Napakamot sentido na sabi niya.
Hindi maaaring malaman ng binata ang tunay niyang pakay sa lugar na yon. Ano? Huwag mo sabihing spy ka. Spy ka ba ng mga kalaban kong kumpanya? Ano? Hindi Ano ako rito? Ako yung Hindi niya magawang sabihin na isa siyang janitor na napag-utusang linisin ang opisina nito. Isa kang ano? Alam ko na. Isa kang babaeng magbibigay aliw sa akin ngayong gabi? Tama ba? Kumindat pa ito at nagpa-cute. Ako ang na-assign na maglinis dito sa mabaho mong opisina. Hindi ko akalaing ipinagkaloob ko ang sarili ko sa dugyot na tulad mo. Tingnan mo nga ang paligid ng labas ng kwartong to. Napakabaho. Hindi mo ba naaamoy? Ngunit hindi siya pinansin ng binata. Muling napaling ang atensyon nito sa monitor ng computer nang marinig nito na may nagsalita mula roon na nagsasabing nag-a-update na ang mga data. Nilapitan nito ang computer at may ginawa roon. May ina-upgrade kasi akong bagong game. Alam mo kasi, hindi nababagay ang mga IT ng kumpanya sa mga pagbabagong gusto kong gawin. Napairap naman siya sa kayabangan ng binata. Talaga, paano kasi puro kamanya ka ng laman ng utak mo? Kaya hindi nila masabayan. Bulong niya sa sarili. Ano sabi mo? Wala sir. Napansin ko lang ang init rito Bakit nagkukulong ka rito? Isa pa, wala bang aircon ng kwartong to? Yun na nga, nasira yung aircon. Kaya pawis na pawis ako. At nakahubad ako ngayon. Okay, sige na. Aalis na ako rito. Baka kasi makita ko pang totoong ginagawa mo. Malay ko ba kung nanonood ka dyan ng porn? Yun kasi ang usap-usapan tungkol sa'yo. Kaya natatakot akong makasama ka ng matagal dito. Baka mamaya umatake yung pagiging pervert mo. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang mahila nito sa kanyang palapulsuhan at isandal sa likod ng pintuan. Kaninong makatindi lang mo narinig yan? Ako, pervert. Di totoo yun. May gigil na sabi nito habang nakatitig sa mga mata niya. Ilang sandali pa, bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung bakit para bang nang aasar ang sarili niyang utak at ipinapaalalang masarap na naramdaman niya nang gabing may ginawa sila. Naalala na naman niya ang malapatola nitong alaga. Narinig ko lang yun, sir. So sorry. Sorry na po, sir. Biglang bumaba ang tono niya. Kinabahan siya na baka mamaya may gawin ito sa kanya. Ngunit ang totoo nun, hindi niya alam kung siya ay makakatanggi kapag sinimulan siya nito. Malakas na niyang naitulak ang lalaki. Ano ba? Maglilinis na ako sa labas bago pa ako makalimot na amo kita. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng secret room ng binata. Paglabas niya, napamaktol siya agad. Buisit, kung alam ko lang na siyang lalaking susubaybayan ko at may malaking posibilidad na isa siyang masamang tao, hindi ko sana ibinigay ang sarili ko sa kanya. Buisit talaga, ang malas ko. Naiirita pa niyang sabi habang nasa sabunutan ng sariling buhok. Sa kanya kinuha ang mga gamit na panlinis. Hindi naman siya sinundan nito para tanungin. Marahil dahil kasalukuyan itong may mahalagang ginagawa. Bagay na ikinatuwa niya at nakapagtrabaho siya ng maayos. Una niyang hinanap ang mga masangsang na amoy sa loob ng opisina. Naisip niyang baka mamaya ay may patay na tao na pala siya na naaamoy. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang patay na daga lang naman pala. Lumipas ang mga oras at habang naglilinis, sinabayan na rin niya ng kaunting paghahalongkat sa table nito. At sa mga file na naroon, nagtataka siya dahil walang laman ang mga folder na naroon. Wala kang makikitang file dyan. Di mo pa ba nabalitaan? Na halos 1 taon nang hindi gumagamit ng mga papel sa kumpanyang to. Ay palaka! Gulat siyang napatayo buhat sa pagkakayuko sa ilalim ng office table nito. Nakakagulat pa na alam kong naghahanap ka ng kung ano-ano dyan. Sinasabi ko na nga ba eh. Spy ka. Saan kumpanya? Sa Eyes of Company ba? O sa Spider website?
Tanong nito habang binabanggit ang mga kakumpetensyang kumpanya na ang totoo ay hindi niya alam. Nasaklot pa ng binata gamit ang isang palad ang mukha niya at marahan yung pinisil. Teka lang naman, honey. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Malambing niyang sabi upang bitawan nito ang mukha niya. Hindi siya pwedeng lumaban at hindi pa yun ang oras para mabuko siya. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Sa ganun ay magawa niyang misyon. May hinahanap lang ko sa ilalim. Nalaglag kasi yung kapares ng hikaw ko. Nakita mo to oh? Iisa lang ang hikaw ko. Nilandian niya ang pananalita para hindi maghinala. Niloloko mo yata ako eh. Iisa lang naman talaga ang hikaw mo. Mabilis na binitawan ng binatang mukha niya. Bumuntong hininga at sinikap na pakalmahin ang sarili. Okay, sige. Okay na tayo. Magpahinga ka na lang muna dyan sa upuan. Mukhang nalinis mo na rin naman ang buong opisina ko. Anong pagkain bang gusto mo? Tagal lunch na rin naman eh. Nakahinga siya ng maluwag, sa tingin niya ay nauto niya ang binata. Naglakad siya papunta sa sofa. Teka lang, bakit pa iba-ibang mood mo? Hindi kaya... Kinabahan siya dahil naisip niyang baka psychopath ang binata. Alam ko yung iniisip mo, hindi ako ganyan. Kanina ka pa, nakakaasar na. Manyak pa rin ba tingin mo sa akin? Nakakasama ka na ng loob ha? Matapos na may mangyari sa atin, ganyan ang tingin mo sa akin? Huwag mo nang ipaalala, ha? Una sa lahat, ayoko nang maalala na nakipag-sex ako sa katulad mong... Natigilan na naman siya. Hindi niya magawang ulitin dahil baka mamaya'y gawa na siya ng masama ng lalaki. Maya-maya'y may narinig siyang kumakatok sa labas ng pintuan. Sino yan? Seryosong tanong ni Maynard na marahang lumakad palapit sa pintuan. Sir, yung order mong pizza. Tapos inilusot nito sa maliit na bintana ang pizza. 3 kahon ng pizza yon at may kasamang juice na nasa bote. Okay, salamat. Kinuha nito ang mga yon at inilapag sa center table na naroon sa harap ng sofa na kinauupuan niya. Kumain na tayo. Wala tayong lakas para mamaya. Nagbibiro nitong sabi. Hindi siya tumawa sa green joke nito, bagkus ay kumuha na lang ng makakain. Pero yung totoo, Jillian, umamin ka na lang sa akin dahil hindi ako tanga. Alam kong spy ka. Yung paglapit mo pa lang sa akin sa bar nung nakarang linggo, alam ko nang hindi yung nagkataon lang. Muli nitong inalala ang mga pinagsasabi niya habang lasing siya. Mga salitang hindi rin niya maalala. Napatigil siya sa pagkagat ng pizza. Hindi niya alam na unang araw pa lang ay mahahalata na siya nito. Patay, eto na pang katapusan ko. Tanong niya sa sarili. Hindi talaga. Nandito ako para magtrabaho. Trabaho lang talaga. Tsaka yung nangyari last week, hindi ko nga alam na ikaw ang magiging amo ko. Bagay na totoo. Last question. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka umalis ng gabing yon? Di ba sabi ko, pananagutan ko ang ginawa ko ng gabing yon? Ba't wala ka na nung magising ako? Nakatitig lamang si Maynard sa kanya ng mga oras na yon. Hinihintay ang sagot na ibibigay niya. Alam mo kasi, lasing lang ako nung time na yun. Lasing lang tayo, di ba? Mali ko bang siseryosohin mo? First time mo bang makipag one night stand? Ako kasi, ilang beses ko nang nagawa yun. Pagsisinungaling pa niya, kahit na alam niyang napakalaking kabaliwan ng idinahilan niya. Dati na? Bakit virgin ka pa? Napangiwi naman siya. Hindi na ha? Baka akala mo lang. Ang laki kasi ng ano mo. Tapos nainguso na lamang niya ang pagitan ng mga hita nito. Jillian. Natigilang saway ni Maynard sa kanya. Nakita niyang pinamulahan ito ng mga pisngi. Talaga, nahihiya siya. Hindi ba nga pervert siya? Bakit ganun? Bakit parang hindi siya sanay sa mga sinasabi ko? Dapat ko mas matuwa siya eh. Ba't parang siya pang virgin at hindi ako? Natanong na naman niya sa kanyang sarili. Napatayo na siya matapos kumain. Iniligpit niya ang mga kinainan nila at nagtangkang magpaalam. Total, wala na akong gagawin. Baka pwede na akong umuwi.
Okay. Babalik ka pa naman bukas, di ba? Tell me, magkikita pa ba tayo? Tila may lungkot sa mga mata ng binata habang nakatingin sa kanya. Oo naman, ang hirap makahanap ng trabaho, no? Pilit siyang tumawa. Pero kung siyang tatanungin ay hindi na niya nanaising bumalik pa. Kahit nasa sulok ng puso niya ay para bang may kirot siyang nadarama. Umalis na nga siya ng opisina ni Menard at habang naglalakad, napaisip siya. Pagkakataon nga naman, sino mag-aakala na siya pang nakasama ko ng gabing yun? Ano ba tong nangyayari sa buhay ko? Mahalas. Sa kaaway ko pa naibigay ang virginity ko? Nagpapapadyak na namang nabulalas niya. Ngunit alam niyang kahit na anong gawin niya, wala na siyang magagawa. Hindi niya alam kung bakit ganun ang naging takbo ng kapalaran niya. Ngunit bigla niyang naisip na may kakaiba sa binata. Hindi niya alam, pero malayo sa inaasahan niyang ikinikilos nito. Oo nga't may nangyari na sa kanila, pero hindi siya sinaktan nito habang nasa pagtatalik sila. Magino ito at naramdaman din niya na totoo sa puso nito ang pagtatanong kung bakit niya ito iniwan. Hindi rin siya ginawa ng masama ng binata nang muli silang magkita. Alam niya naman ang mga katangian ng isang taong may problema sa pag-iisip o yung mga hayok na hayok sa laman. Sana'y sinamantala siya nito. Hindi kaya mali sila ng pinaghihinalaang tao? Hindi kaya wala naman talaga siyang kinalaman dun sa mga krimeng ibinibintang sa kanya? Wala sa kilos niyang maging rapist, sabi niya sa sarili. Hanggang sa makita niya ang bahay na hideout nila ng mga taong umupa sa kanya para gawin ang pagmamanman. Nakatayo siya sa harapan ng lalaking nakaupo sa swivel chair. Ano, may nakuha ka na bang ebidensyang magdidiin kay Menard? Tanong ng lalaki. Sorry boss, pero wala pa eh. Saka sa tingin ko lang parang hindi siya ang salarin. Paano mo nasabi? Wala ka namang natuklasan kahit ano. Tila kulog ang galit na tinig nito. Pero, di ba, ang sabi niyo, siyang hinihinala ng mga pulis na may kinalaman sa isang child syndicate? Yung gumagawa ng porn site na mga bata ang ginagamit? Wala naman ako nakitang ganun sa mga computer niya. Puro online games ang pinagkakaabalahan niyang gawin. Ang mabuti pa boss, sabihin na natin ang totoo sa mga kaibigan mong NBA agent na mali ang taong pinapasubaybayan nila. Tahasan niyang sabi. Tumahimik ka, Jillian! Sigaw nito. Huwag kang makikialam. Kung wala ka makikitang ebidensya, gawan mo siya ng ebidensya. Yun ang trabaho mo. Kung hindi, malalagay sa panganib ang mga dati mong estudyante. Ha? Wait lang boss. Bakit naman nadamay ang mga bata? Wala naman silang kinalaman sa mga kasunduan natin, di ba? Isa pa, kaya nga ako pumayag sa alok mo dahil gusto kong mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng isa sa mga estudyante ko. Bakit sila madadamay? Ngunit nalaki ang mga mata niya nang tumayo ang lalaki tahasang humarap sa kanya. Mabilis nitong sinaklot ang isang braso niya. Kaya nga, gawin mo ang inuutos ko sa'yo. Galit na sabi ng lalaki at saka siya itinulak papaupo sa malapad na sofa. Umalis itong nag-iwan ng isang malaking banta sa kanya. Doon niya napagtanto na may mali sa mga nagawa niya. May mali sa taong nag-alok sa kanya ng 2 milyong piso para mag-spy kay Menard. At siya'y nagpadala sa galit dahil sinabi nito na ang lalaking susubaybayan niya ang tunay na salarin at utak ng isang sindikato. Ngunit hindi niya akalain na si Menard pala at ang sinasabi nilang nerd na CEO ay iisa. Si Menard ang salarin? Hindi makapaniwalang natanong niya sa sarili. Ngunit kinabahan siya. Natitiyak niyang ang lalaking amo niyang siyang tunay na masama. Nag-isip ng mabuti si Jillian. Kung nasa tama siya, hindi niya pagbabantaan ang mga bata. Kaya natitiyak kong may mali sa taong yun. Nun din siya nakapagpasya na susubaybayan pa rin niya si Menard. At kung mapatunayan niyang mali ang akala niya rito, hihingi siya ng tulong sa binata. Kinabukasan, dumaan muna siya sa paaralan na dati niyang pinagtuturuan. Masaya siyang nakitang masaya naman ang mga bata.
Binabati pa rin siya ng lahat at natutuwa siya na nasa mabuting kalagayan ng mga ito. Mabuti na dalaw ka, Jillian. Siya nga pala, sa isang linggo may field trip ang mga bata. Sana makasama ka para naman may ekstrang bantay ang mga bata. Sabi ng kaibigang teacher. Hayaan mo, magpapaalam ako sa boss ko. Tipid niyang ngiti. Siya nga pala, Jillian, ano na bang trabaho mo ngayon? Nagtatakang tanong ng kaibigang si Cecile. Nako, hindi ko pwedeng sabihin ngayon eh. Pero balang araw, babalik ako sa pagtuturo. Alam mo namang, mahal na mahal kong mga bata. Pagkatapos na siguruhing nasa ayos ang mga bata, nagpasya na siyang bumalik sa opisina. Nagtaka siyang hindi nagulat si Ruby. Oh, good to see you again. Sana naman this time, pagbutihin mo ng paglilinis. Heto. Nagulat siya nang may isuksok ito sa bulsa ng suot niyang blouse. Napatitig siya sa mukha ng babae. Miss Ruby? Anong ibig sabihin ito? Ikaw naman, parang hindi ka bagong recruit. Alam mo na yan. Alamin mo kung anong sikreto ng nerd CEO namin. Jack na may kababalagan siyang ginagawa sa loob ng opisina niya, di ba? Makahulugang sabi ni Ruby. Dahil sa mga titig nito, naunawaan niyang kasabwat ng lalaking nagbayad sa kanya para maging spy, ang secretary ni Maynard. Kasabwat ka ni Mr. Bravo? Nauutal niyang tanong. Buti alam mo, kaya umayos ka. Sa oras na gumawa ka ng masama sa loob, malalaman ko agad. Kung ako sa'yo, ilagay mo na lang yung mga files na nasa USB sa mismong computer niya at huwag na huwag mong ipaalam sa kanya. Siyempre, ilagay mo rin sa mga gamit niyang USB para naman madagdagan ang mga ebidensya at malaman ng lahat na si Mr. Maynard ang tunay na salarin sa mga pagkawala ng mga bata. Nanigas ang katawan niya. Halos hindi siya makahinga. Isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Hindi niya akalain na mahuhulog siya sa isang bitag. Sinadya ng mga lalaking yun na gamitin ng lungkot at sakit na naramdaman niya nang mamatay ang paborito niyang estudyante. Hindi rin siya nagtataka kung sinadya rin ng mga ito na sila ang magkita ng gabing yon pagpunta niya sa bar. Ibig sabihin sinadya nila yon para hindi ako pagkinalaan ni Maynard. Gusto nilang ibigay ni Maynard ang buong tiwala niya sa akin. Mga walang awa. Mariin niyang bulong sa kanyang isipan. Hindi niya magawang isatidig ang mga salitang yon bagkus ay marahan siyang tumango. Oo naman. Ako pa ba? Hindi ko yata ipagpapalit ang buhay ko at buhay ng mga bata para lang sa isang lalaking nagtatago sa loob ng kwarto niya. Sagot niya lang at tsaka tuluyang pinihit ang doorknob ng pintuan ng opisina. Pagpasok pa lang niya roon, agad na siyang napasandal at saka lang siya nakahinga ng maluwag. Agad siyang tumingala at nakitang CCTV camera na nakasabit sa isang sulok ng opisina. Siyempre wala siyang balak na ituloy ang masamang bagay na nais ng mga yon na gawin niya. Hindi ako tanga para dagdagan pa ang mga pagkakamali ko. Patawad, Ina. Nagkamali si teacher. Sorry talaga. Ang akala ko kapag sinunod ko sila, may paghihiganti kong pagkamatay mo at mabibigyan ng katarungan. Pero nagkamali ako. Maling tao ang ginusto kong pagbayarin sa pagkawala mo. Hayaan mo, Aina. Gagawa ako ng paraan. Alam ko na ang totoo. Mariin niyang sabi habang hawak ang USB sa isang kamay niya. Ibinalik niya yun sa bulsa niya nang marinig na may kumaluskos sa isa pang nakasaradong pintuan. Oh, nariyan ka na pala. Kakamot-kamot sa batok na tanong ng binata. Halatang bagong gising pa lamang ito. Hindi pa maayos ang pagkakasuot ng salamin sa mata. Sorry nagigising ko lang eh. Mamaya na tayo mag-usap after ko mag-shower. Baka mamaya sabihan mo na naman ako ng dugyot. Sabagay, totoo naman. Hindi ako palaligo. Pero palagi kang narito. Araw-araw na ako maliligo. Baka kasi biglang magkaroon ng bakbakan. Diba? Ngumingi sinitong tanong sa kanya. Tumigil ka nga. Kaya ka na pagkakamalang pervert kasi puro sex ang nasa isipan mo. Ilang babae bang pinagsabihan mo ng ganyan? Napa-cross arms siya habang umiirap sa binata.
Grabe naman, pervert agad. Parang naglalambing lang eh. Alam mo, ikaw lang ang babaeng sinasabihan ko ng ganito ah. Kasi wala namang ibang babae sa paligid ko eh. Isa pa, sa tingin ko, ikaw lang ang babaeng kayang sumabay sa akin at umunawa. 'Di ba, dati kang teacher? Wala sa loob na natanong nito habang nagtitimpla ng kape sa 2 tasa. Natigilan siya sa sinabi ng binata. Paano mo nalaman na dati akong teacher? Mahina ngunit may himig galit ang pagtatanong niya. Lumingon lang ang binata sa kanya tapos inilapag sa lamisita ang hawak na tasa ng kape. Minom ka muna. Mamaya na natin pag-usapan. Paliguin mo muna ako ah. O kaya naman samahan mo na lang akong maligo. Pag-usapan natin. Habang alam mo na. Pwede naman yun, di ba? Parang di sayang sa oras. Sinabayan nito ng kindat na makahulugan ang sinasabi. What? Sabayan mo mukha mo. Suntok gusto mo? O gusto mong iprito ko ngayon din yung stateside mong hotdog? Gigil niyang sabi. Agad na napaatras ang binata habang nahawakan ng bagay sa pagitan ng mga hita nito. Grabe ka naman. Hindi ka na mabiro. Sige, kalma ka lang. Hintayin mo na lang ako matapos maligo. Pumasok ito sa loob ng banyo, ngunit maya-maya ay sumilip naman. Sure ka na darling? Di mo talaga ako sasamahan? Dito na lang tayo magkwentuhan. Gusto mo talagang masaktan? Bilisan mo na, dahil may mahalaga rin akong sasabihin. Gigil niyang sabi na may kasamang amba. Agad na natakot ang binata, kaya nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Natatawa na lang siyang pinagmasdan ng nakasaradong pintuan ng banyo at napaisip. I think na-frame up lang siya. O baka mapi-frame up pa lang. Ako ang magiging susi ng lahat ng pagbagsak niya. At hindi ko maaring gawin yun. Hindi ako papayag na may mapahamak pang inosenteng buhay. Sabi pa niya sa isipan. Kalahating oras lang ang lumipas nang lumabas si Maynard mula sa banyo. Paglabas pa lang nito, nagulat siya nang bigla na lang siya nitong hatakin patungo sa isang silid na kanina'y pinanggalingan nito. Nagulat siya nang makapasok sila sa loob noon. Isinara yon ng binata at siya'y mahinang itinulak para mapaupo sa kama. Hanggang dito may tulugan ka talaga? Kwarto mo ba to? Yes. At ito lang ang tanging lugar na hindi maaabot ng pandinig nila at ng CCTV. Alam kong nakakonekta ang CCTV na yun sa security department. At ang kanilang manager ay isang spy. Mahinang sabi ng binata. Agad siyang kinabahan at nanlaki ang mga mata niya. Kung ganun, alam mo ang mga nangyayari sa paligid mo? Alam mong may mga spy bukod sa akin? Naguguluhan at gulat na tanong niya. Oo naman. Ako pa ba? Di ako magiging owner ng ganito kalaking kumpanya kung bobo ako at tanga. Lampas sa 200 ang IQ ko. At hindi ako kasing tanga ni Mr. Bravo para kumuha ng mga tatanga-tangang spy. Isa pa, mali siya na ikaw ang kinuha niya. Sabi pa ng binata na tila ba siguradong sigurado sa mga sinabi. Teka, paano mo nalaman na spy ako ni Mr. Bravo? Alam ko, unang gabi pa lang na nakita ko na sinusubaybayan ka ng isa sa mga tauhan niya. Alam kong inutusan kanyang lapitan ako. Mali ka, hindi niya ako inutusan. Kusa kong ginawa yun. Naisip kong malalagay sa panganib ang buhay ko. At ang sabi-sabi niya ay isang halangang kaluluwa at manyakis ang lalaking palagi kong makakasama. Sa takot ko na yun ang lalaking unang makakuha ng pagkababae ko, nagliwaliw ako ng gabing yun. At sinabi ko sa sarili ko na kung may lalaki akong makakapalagay ng loob, sa kanya ko ibibigay ang una kong karanasan, hindi sa isang halimaw. Pero sinong makakapagsabi na ang inaakala kong halimaw ay ikaw pa rin pala? Ako? Halimaw? Paano mo nasasabi yan? Dahil sa chismis? Napailing ang binata. So ibig sabihin, nagkataon lang na ako ang lalaking nakilala mo? Hindi lang sa chismis. 6 months ago, namatayan ako ng batang babaeng estudyante. 11 years old pa lang siya. Dinukot siya para gamitin sa isang child pornography. Natagpuan siyang patay na. Pinagsamantala ng mga hayop na tao at hindi lang yun. May 10 batang babae pang nawawala ayon sa balita. What?
Me? Doing something that vile? And using children? That's insane. They're out of their minds. Trying to pin their sick lies on me. Galit nitong nakuyom ang dalawang palad. Tapos ay muling tumingin sa kanya. Naniniwala ka ba? May pag-aalalang tanong ng binata. Nung una, akala ko talaga totoo. Ito yung nung hindi ko pa alam na ikaw at ang lalaking nakasama ko ay iisa. Galit kasi ang nangingibabaw sa puso ko noon. Pero kailan lang napatunayan ko na silang masama at hindi ikaw. Alam ko at ramdam ko at hindi niya ako pagbabantaan ng ganon kung mabuti siyang tao. Walang yang yun. Ginamit pa ako para mapabagsak ka. Kaya pala ayaw niyang idiretso ko sa mga pulis ang mga makukuha kong ebidensya. At ang laki kong tanga. Mabuti na lang talaga wala naman akong nahanap. Natigilang sabi niya. Napayuko siya na tila naguguluhan. Wala ka talaga mahanap. Dahil hindi ako yun. Si Mr. Bravo yun. At sa totoo lang, kaya palagi ako nagkukulong sa secret room. Sinusubukan kong ihak ang computer system nila. Alam niyang alam ko ang mga kalokohan niya. Dahil siyang tiyuhin ko. Masama siya. At dati pa siyang galit sa pamilya ko. Alam kong gusto niyang gumawa ng paraan para mapapagsak ang kumpanya ko. Alam kong natatakot siyang matuklasan ko ang mga illegal nilang gawain. Paliwanag ni Menard. Tama ka. Kahapon ko lang napatunayan kasi sabi ko, wala akong makitang ebidensya sa'yo. Pero ang sabi nila gumawa ako. May ibinigay na USB drive si Ruby sa akin kanina. Eto Ibinigay niya ang maliit na bagay sa binata. Ang gusto nila, isalin ko sa computer mo ang laman yan at huwag kong ipaalam sa'yo. Para kapag nagpa-raid ng mga pulis, makita nila yan sa gamit mo at iba pang files sa loob ng computer mo. Pero hindi ko kaya. Alam ko lang silang masama. Kaya lang natatakot ako. Bakit? Pinagbabanta ba nilang buhay mo? Kung ako lang, ayos lang. Hindi na ako matatakot. Kaya lang, alam nilang dati akong teacher at alam nilang mahal na mahal kong mga estudyante ko. Pinagbabantaan ni Mr. Bravo ang mga bata. Sabi pa niya. Napakasama niya. Nasuntok ni Menard ang malambot na kama dahil sa nararamdaman itong galit sa tiyuhin. Huwag ka mag-alala, Jillian. Tutulungan kita. Di ka nagkamali ng desisyong ako ang kampihan. Salamat dahil naisip mo na hindi ako masamang tao. Oo, nararamdaman ko yun. Nung gabing may nangyari sa atin, alam kong hindi ka masama. Kasi kung masama ka, dapat ipinaranas mo na sa akin yun. Una, hindi mo naman ako kilala at walang nakakaalam na dinala mo ako sa pad mo sa itaas. Pero sa halip, langit ang ipinaranas mo sa akin. Kaya naisip ko na mali ang sinasabi nila na banyakis ka. At ikaw may gawa ng mga sunod-sunod na patayan at pagkawala ng mga batang babae. Ang sama niya. Pati ba naman mga batang babae hindi na siya naawa? Ang dapat talaga sa kanya masilya elektrika. Pero paano natin maililigtas sa mga bata sa banta niya? Kapag nalaman niya na ikaw ang kinampihan ko, baka gawa niya ng masama ang mga dati kong estudyante. Sabi pa niya habang natatakot sa maaring mangyari sa mga bata. Huwag ka mag-alala. May kakilala akong NBA agent. Sa katunayan niyan, sila yung pinagbigyan ko ng file na nakuha ko mula sa nahak kong computer system nila. Hindi ko yung tinulugan. Hanggang sa hindi ko nagagawa. At tiyak akong sumasakit ng mga ulo ng mga tauhan niya sa kumpanya niya ngayon. Maya-maya, nang buksan nila ang kanyang cellphone, agad na lumabas sa news update ang pagkasira ng computer system ng isang malaking technology company. Napatayo siya. Eto na ba yun? Ang bilis ha. Kagabi lang na-hack yung system nila. Nabalita na kaagad. Oo, at may ebidensya na ako laban sa kanila. At itong binigay mo sa akin, gagamitin ko na ito laban sa kanila. Gagawan pa niya ako ng masama. Hindi talaga magtatagumpay ang taong tulad niya na may masamang hangarin. Siya ang halimaw, hindi ako. Ngunit sabay silang napatingin sa cellphone niya nang marinig ang pagre-ring noon. Si Mr. Bravo ang tumatawag. Anong sasabihin ko? Magpanggap ka mo nang wala ka pang alam. At pagkatapos, tatawagan ko ng mga tauhan ko sa labas para gumawa ng aksyon at mapuntaan ang mga school ng dati mong estudyante. Kaya mo ako nang bahala. Tumango siya sa kasinagot ang hawak na cellphone. Hello? Mr. Bravo?
Ano na, Jillian? Magpapapunta na ba ako ng mga pulis na mag-iimbestiga sa kumpanyang Cybertide Entertainment? Tanong ni Mr. Bravo na nasa kabilang linya. Ano po, boss? Hindi pa po eh. Hindi ko pa ma-access ang computer niya, pero malapit na po. Ano? Hindi pa rin? Ang bagal mo naman. Gamitan mo siya ng romansa. Pagurin mo. Tapos kapag tulog na, saka mo buksan ang computer niya. Ang tonta mo naman. Kaloka ka, sir, ha? Ano ba? Ako bang may-ari ng isang tech company? Hindi po ako hacker. Hindi sinlaki ng utak niyo sa paggawa ng kasamaan ng utak ko. Hindi po ganun kadali na manghula ng password. Halos hingalin siya sa tuloy-tuloy na pagsasalita. Naiimbierna na siya at nakalimutan niya na maaaring may masamang mangyari. Tonta! Ang sabi ko, gawin mo ang lahat ng paraan para magawa mo ang misyon mo. O gusto mong mapahamak ang mga bata. Doon lang siya natauhan. Ano po, boss? Huwag mo naman pong idama yung mga bata. Sige, gagawin ko ang lahat. Ngunit natigilan siya nang mawala ng lalaki sa kabilang linya. Grabe ka, sinigaw mo si Tito. Ayos, ang tapang mo talagang babae. Kaya kapag nag-okay ng lahat, pangako mo sa akin ha. Magpapakasal ka sa akin ha. Natatawang nasabi ni Maynard na para bang hindi natatakot sa mga maaring mangyari. Ano? Kakakilala pa nga lang natin eh. Magpapakasal na ako sa'yo. Okay ka lang? Hindi muna. Ayokong maloko ulit. Yung matandang yun, pinasakay ako at ginamit ang damdamin at kagustuhan ko na makakuha at mahuli ang salarin para kay Ina. Pero ngayon, yung mga batang dapat kong puntahan, maiwan na kita. Tumayo siya pero agad siya nitong nahawakan sa palapulusuhan. Huwag kang magmadali. Sabay halik nito sa kanyang mga labi. Agad niya itong naitulak. Ano ba? May problema na nga akong landi mo pa. Wala na akong oras para dyan. Lumabas na siya ng opisina. Ngunit sa likod siya dumaan. Doon sa sikretong pintuan upang hindi siya makita ni Ruby at ng mga galamay ni Mr. Bravo sa buong building. Pagkaalis niya, saka naman tuluyang nagbihis si Maynard. Naisip nito na iyon na ang oras para magpakita siya sa lahat ng kanyang mga empleyado at supilin sa kanyang kumpanyang mga galamay ng kanyang tiyuhin. Pagbukas pa lang ng pintuan ng kanyang opisina, lahat ay nagulat. Napapatayo ang lahat ng mga taong daraanan niya. Saka siya huminto nang makita ang lahat na sinusundan siya. Kayong lahat, magpapapress ko na ko at gusto ko lumabas sa lahat ng social media account nyo ang sasabihin ko. Ngayon lang nangyari na magpapakita ako sa inyo sa loob ng 3 taon kong pagtatago at hindi paglalantad ng aking mukha. Gusto kong sabihin sa inyo na maayos ang kumpanya natin at kayong lahat ay mananatili sa maayos na pamumuhay. Kaya lang nalaman ko na may mga taong nagbabanta sa buhay ko at gustong sirain ang pangalan ng kumpanyang to. Pero hindi yun mapapayagan. Tapos maya-maya nagdatingan na ang mga pulis at ilang NBI agent para bigyan siya ng proteksyon at hulihin ang mga alipores ng kanyang tiyuhin. Lumapit ang mga ito sa kanyang sekretary na si Ruby. Ruby De Leon, kami mula sa Cybercrime Division ng PNP. May hawak kaming warrant of arrest laban sa iyo kaugnay sa paglabag mo sa Republic Act No. 9775, Anti-Child Pornography Act of 2009. Sabi ng pulis habang kinukuha ang kamay nito para pusasan. Ano? Wala akong ginagawa. Hindi totoo yan. Nag-hysterical na sigaw ni Ruby. May mga ebidensya kami nakuha mula sa iyong online account at device. Nakita naming ikaw ay sangkot sa paggawa at pamamahagi ng mga material na naglalaman ng mga sexual na eksploitasyon ng mga minor de edad. Ang tawag dito ay child sexual abuse material. Hindi ito simpleng pornografiya. Ito ay krimen. Hindi ko alam. May nagpadala lang sa akin. Hindi akong totoong kriminal. Napagutusan lang niya ako. Siya ang CEO namin. Siya ang puno ng lahat. Galit na itinuturo pa ni Ruby si Maynard. Tama na. Bago ka pa magturo. Lahat ng mga ebidensya ay nasa kanila na. Di ka na nahiya sa balat mo. Kababae mong tao. Nasikmura mong gumawa ng ganyang kaselang krimen. Galit na sambit ni Maynard. Tama siya. At isa pa, dapat mong malaman na kahit ang simpleng pag-save o pag-share ng child sexual abuse material ay magiging kasabwat ka na sa krimen. May karapatan kang manahimik. Pero anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Sumama ka na lang sa amin. Tapos noon ay mabilis na itong dinampot kasama ang manager ng housekeeping at ang security guard ng kumpanya. Salamat, Greg ha. Kung di ka dumating sa tamang oras, baka nakatakas pa yun. Pero isang bagay pa. Kailangan din mahuli ang pinuno nila.
ang may-ari ng Cyberloom Studios Company. Siya ang tunay na salarin. Maaring siya rin ang nakakaalam kung nasaan ang iba pang kabataan na hinahanap ng team mo. Sabi ni Menard. Salamat. Siya nga pala, pinapunta ko ng ibang tauhan ko sa para lang sinabi mo. Bibigyan sila ng proteksyon ng kapulisan hanggat hindi namin nadarakip yung Mr. Bravo sa monte. Nagkamay silang dalawa nang umalis ang mga pulis. Pagkatapos nun ay nagmamadali na ring umalis si Menard upang hanapin at sundan si Jillian. Nalaman ng dalaga na nasa iisang lugar ang lahat ng mga estudyante dahil daw sa isang hindi inaasahang event. At ano namang event yan? Galit na tanong ni Jillian habang nakasakay sa isang taxi. Jillian, may mayamang tao raw kasi na magsispeech at magdodonate ng malaking halaga para sa school. Alam mo namang charity ang school natin, di ba? Siyempre pumayag ang principal ng school kaya lahat ng mga bata naroon sa stadium ng school. Bakit naman? Mali pa naman ang mga bata sa sasabihin ng isang politiko. Ngunit, bigla niyang naisip na hindi politiko ang lalaking yon, kundi isa yung trap. Naloko na. Baka mamaya may gawing masama si Mr. Bravo. Nanginginig ang mga kamay niya. Hello, Cecile. Palabasin mo ng mga bata sa stadium. Hintayin mo ako. Parating na ako. Basta, kailangan ay makaalis kayo agad dyan, ha? Baka may masamang mangyari sa inyong lahat. Ha? Paano gagawin? Baka magalit sa akin ang principal eh. May bomba dyan. Sabihin mong sasabog ang buong stadium. Paalisin mo lahat. Sigaw niya. Sa gulat ng driver na pahinto rin ito. Sige na. Naiiyak niyang sigaw. Miss, saan ang bomba? Baka nagbibiro ka lang, masamang gawain yun ha, pwede kang makulong. Sabat ng driver. Alam ko yun manong driver. Pero hindi biro ang sitwasyon namin ngayon. May masamang tao na gustong manakit sa mga bata. Pakibilisan po. Ngunit saktong pagdating nila sa harap ng stadium, sumabog yun. Gulat na gulat siyang bumaba at halos tumakbo siya papasok roon. Jillian! Mabuti na lang at nahawakan siya ng isang lalaki. Nang mapatingin siya, si Menard pala. Jillian, anong balak mong gawin ha? Galit na tanong ng binata habang yakap-yakap siya mula sa kanyang likuran. Ang mga bata! Kasalanan ko lahat to. Ako may kasalanan, ibinahama ko sila. Sigaw niya habang umiiyak. Wala na siyang pakialam. Ang gusto niya ay samahan na lang ang mga ito. Jillian, calm down. Makinig ka muna sa akin, ha? Hindi sila patay. Walang nangyaring masama sa kanila. Dumating ang mga pulis at tinulungan sila makaalis agad sa stadium. Sinunod ng kaibigan mong sinabi mo may bomba, kaya lahat sila nasa maayos na kalagayan na. Huwag mong suungin ang apoy na yan. Bakit di mo sinabi agad? Naiiyak pa rin napupukpok niya ang balikat ng binata. Sorry na. Natataranta kasi ako, tumakbo ka ba naman palapit ron? Ayoko magkaroon ng sunog na bride, no? Biro pa nito. Buisit ka. Nakuha mo pag magbiro, takot na ako. Baka namatay na silang lahat sa pagsabog ng lugar na yan. Tapos nakukuha mo pa ako biruin. Sorry na. O tara na. Dadaling kita kung saan sila pinapunta para mahimasmasan ka. Maraming batang nag-iiyakan dahil sa takot eh. Inalalayan siya nito para makalakad ng maayos papunta sa rescue area. Saan niyo ba sila dinala? Tanong niya sa binata. Sa mansyon namin. Mabuti na lang at malapit rito yan. Isa pa, kasya naman silang lahat doon. Sa bakuran pa lang namin. Pang isang stadium na rin na laki. Nakangiting kwento ni Menard. Ang akala niya, nagyayabang lang ang binata. Pero napabuka ang mga labi niya nang makita ang napakalaking property ng pamilya ni Menard. Sumalubong ang isang babae na may edad na rin. Jillian, Menard, halina kayo para mapatingnan ko na rin kayo sa mga doktor. Narito ang mga manggagamot na ipinatawag ko para mapatingnan na rin ang mga bata. Jillian, siya nga palang mommy ko. She's Jillian, my darling. Nakangiting pagpapakilala sa kanya ng binata sa ina nito. Ang ibig sabihin, may nanay ka pa? Oo naman, at may kapatid na babae. At may mga pamangking babae. At bata, kaya imposibleng gawin ang binibintang nila. Weird ka kasi kuya, kaya napaghihinalaan. Sino ba namang matinong magkukulong at magtatago sa loob ng opisina? Sabat ng kapatid ni Menard. Oo nga, tito, ang dapat na bansag sa'yo, weird CEO, hindi po nerd.
Natawa naman siya sa sinabi ng batang pamangkin ng binata. Ako na naman na napagtripahan kaya kayo umuwi rito eh. Ako palaging kawawa. Sagot ng binata. O siya, halina kayo. At para makita ni Jillian ang mga bata sa paaralan ng mga dati niyang estudyante. Hinila siya agad ng mga ito kahit na nagtataka siya na parang kilalang kilala na siya ng buong pamilya ng binata. Hindi niya akalain na may masaya at malaking pamilya ang lalaking inakala niyang masama. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagdududa sa puso niya, lalo na nang makita niya ang mga dati niyang estudyante na ligtas at nasa maayos na kalagayan. Nasa mahigit 200 na mga batang estudyante, kasama ang ilan pang mga teacher at parents ng mga bata ang nasa malaking bakuran ng mansyon ni na Menard. Kaya nagkakaingay ang lahat. Okay, nasa maayos na ba lahat? Mga bata, teacher, parents, okay ba lahat? Malakas na tanong ni Menard, may hawak pa itong mic para marinig siya ng lahat ng mga batang naroon. Sabay-sabay namang nagsagutan ng opo ang mga bata. Okay, total, narito na ang lahat. Kukunin na ni Kuya Menard ang pagkakataong to para makapagsalita. Sa una, sasabihin ko na ako na ang bahalang muling maipatayo ang stadium sa malapit na school nyo. At bibilin ko na rin yun para opisyal na magiging pagmamayari ng charity school nyo. Okay? Siyempre, magdo-donate din ako ng malaking halaga para sa school. Para marami pang kabataan na makapag-aaral ng libre dito sa school natin. Gusto ko ring ibukas ang school nyo para sa lahat. Pwede na kayong tumanggap ng iba pang bata. Lalo na yung ulila. Ako nang bahala magpaayos sa mga pasilidad at dagdag ng mga teacher. Ayos ba yun sa inyo? Nagtalunan at nagsigawan ng lahat ng mga bata at naiiyak naman ang ilang guro at iba pang volunteer parents na naroon. Siya, napaiyak na rin sa isang sulok at natutuwa siya at nakilala niya ang lalaking unang nagpatipok ng kanyang puso at pinag-alayan ng sarili. Kahit nung una ay inakala niyang masama ito. Isa pa pala, kukunin ko na rin ang oras na to para tanungin ang isang taong nagligtas ng maraming buhay. Miss Jillian Santiago, pwede bang pakasalan mo ako? Umalingaw-ngaw ang boses ni Menard sa buong bakuran at ang lahat ay pigil hininga sa paghihintay ng sagot sa tanong ng binata. Natulala siya, hindi makasagot agad. Nang sikuhin siya ni Cecile. Friend, ano na? Sagot na. Jillian Santiago, inuulit ko. Will you marry me? Ulit na tanong ni Menard. Oo naman. I will marry you. Malakas na sigaw ng buong paligid ang narinig nilang lahat. Patakbong lumapit sa kanya si Menard at may dalang maliit na kahon. Matagal ko nang binili to ha. Nung oras na magising ako, wala ka na, binili ko to. Dahil alam ko babalikan mo ako. Dahil alam kong ikaw at ako ang siyang magkasama habang buhay. I love you, Jillian. Now and forever. Nahagkan siya nito sa kanyang mga labi at binuhat sa kainikot. Napatili pa siya. I love you too, Menard. At salamat sa lahat. Nagpalakpakan ng lahat ng mga tao sa buong paligid. Matapos ang pangyayari, nasawatan ng mga pulis si Mr. Bravo, ang tiyuhin ni Menard na kapatid pala ng kanyang ina sa labas. Napakawalang hiya mo, Desmundo. Malakas na sampal ang inabot nito sa ina ni Menard. Matapos kitang ituring na kamag-anak at tunay na kadugo, ganito ang gagawin mo sa anak ko? Kaya mabulok ka sa kulungan. Napakarami mong ipapahamak ng mga kabataan at ibang tao dahil lang sa pagiging ganid. Ate, oo, half-brother mo lang ako. Pero kapatid mo pa rin ako. Iisang dugong nananalaytay sa akin. Tonto, kahit na kailan, hindi kita naging kapatid. Sabay hagis nito sa isang puting envelope sa harapan ng lalaki. Kinuha nito iyon at binasa. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, hindi ka lang anak sa labas ng lolo. Anak ka, pati ng kabit niya sa ibang lalaki. Ngayon lang namin naisipan ay pa-DNA ka. At kaya pala sagad sa buto ang kasamaan mo. Di ka namin kadugo. Hindi ka namin kaano-ano. Sabi ni Menard nang dumating na rin sa kulungan. Ngayon alam mo na, pinanghihinayangan kong pinagkatiwalaan kita at itinuri na kapatid. Kahit na kailan, wala kaming ipinakita sa iyong masama.
Pero nagawan mo pa rin ang masamang anak ko. At ang ibang tao. Ha! Nakakaawa ka, Desmundo Bravo. Sabi ng mommy ni Menard. Agad na ring umalis ang mag-ina sa lugar na yon. Sinigurado ni Menard na hindi makakalaya ang lalaki kung hindi habang buhay na pagkakakulong ang magiging sentensya nito. Alang-alang na rin sa mga batang namatay. Pagkatapos noon ay ikinasal na sila Menard. Maraming tao, lahat ng mga kakilala at mahal nila sa buhay ay naroon din. Ngunit natapos na lang ang kasal nila na para bang may lungkot sa mga mata ni Menard. Nasa hotel na sila para sa kanilang honeymoon. Menard, bakit parang malungkot ka? Wala lang, darling. Kasi, kinasal na lang tayo't lahat. Wala pa rin mga magulang mo. Di naman kita matanong dati kasi abala ka sa pag-aasikaso ng kasal natin. Bumuntong hininga pa ito. Ano ka ba? Hindi mo pa pala alam? Ang akala ko pa naman nagpa-imbestiga ka sa akin. Bakit hindi mo alam? Napakamot ang asawa habang nakatingin sa kanya. Hindi naman talaga. Ikaw lang ang may sabi ng lahat nung nasa bar tayo. Lasing ka na nun eh. Kaya hindi mo alam ang mga sinasabi mo sa akin na may babantayan kang tao. Ulila na ako. Hindi ba? At ang nagpalaki sa akin ay ang isa sa mga dating guro sa paaralang yon. Kaya nga, doon na rin ako naging teacher. Kasi doon ako nabuhay ng masaya at maayos. Ganun pala yun. Iya mo. Mula ngayon, hindi ka na ulila. Nandito na ako. Mamaling kita kasama ng pamilya ko. Kami na, ang pamilya mo. Tapos ay muli nilang pinagsaluhan ang gabing yon na puno ng saya. Matapos ang lahat, sila ay namuhay ng mapayapa, kontento at maligaya sa piling ng lahat ng taong minamahal nila. Isang taon ang lumipas at nabiyayaan sila ng anak na babae. Tunay nga na masalimuot ang mundo para kay Jillian. Napuno ng lungkot at saya ang buhay niya. Ngunit napatunayan niyang sa kabila ng nakakatakot na simula, maaring naroon sa dulo ang nooy tunay na ligaya. Maging matapang lang sa pagharap ng mga pagsubok dahil may biyayang nakalaan kapag napagtagumpayan mo ang mga iyon. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Jillian at ni Menard. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. At naway, makakasama ko kayong muli sa mas marami pang kwento